Kinikwento ko kanina kay Rica, Sen. Risa, na bigla kang nag-interject kahapon habang ako'y nanonood eh. Sabi ko, Oh, aba, bakit parang ano kaya? Ba't nagpapareserba pa na I have some questions for the resource person? Tapos hintay kami narinig ko ng nga sabi mo. Oo, hintay kami ng hintay hindi na bumalik. Sabi Oh, ko, aba, bakit? pasensya. Pasensya para akong nagpapaliwanag sa teacher ko. Pasensya po. I was there sa Blue Ribbon for 2 hours Yes. and nakapag-follow up question pa nga kay Rep. Toby Chanco. Yeah. Pero meron talaga akong nakaschedule na meeting ng 11 a.m. sa opisina ko. Kaya after those 2 hours sa Blue Ribbon, Yes. umakyat muna ako. Nag-reserve nga ako kasi gusto ko pang makapagtanong sa mga Diskaya, sa Yeah. DPWH, at saka sa AMLAC. Kaya lang, nag-extend yung 11 meeting na yon, Oo. then nagkaroon ng isa pang meeting ng 1 p.m. Kaya ayun, hindi na ako nakabalik. But I'll Oo. certainly be there sa Yeah. susunod na Blue Ribbon hearing. Yeah. So, wala naman pong kinalaman doon sa nangyaring coup sa Senate yun, ano? Hindi po ko Di- yun. Transition po Ano, yun. hunta lang, hunta. Okay, Hindi sir. rin. Okay. Regular lang. Opo. And magpapatuloy lang naman yung mga proseso ng Senado Yeah. nga lang under a new leadership na ang pag-asa ko ay i-consolidate at lalong palalawakin yung mga mabubuting nagawa na under the previous leaderships and then bring it forward even more now. Of course, a lot of people talaga are very happy with what happened, ano po, and particularly in reference to you, Ma'am Risa, kasi ang sabi nga nila, whether may kasama ka, wala kang kasama, you're standing on the same principles eh. But now, majority na kayo, Senator Risa. So, what do you think will change as far as your advocacies in the Senate are concerned? Oh, I think yung advocacies ko nung dati pa ay tuloy pa rin. So whether in a minority of whatever number o ngayon sa new majority. So yun pa rin mga bills na ipapasa, hopefully into law, yung mga resolution na iimbestigahan in aid of legislation at para sa mga apektadong kababayan natin. Siyempre, itong hot copy ngayon na paglilinis or pagiging mas transparent at accountable ng ating budget process at yung budgets mismo, lalo na in relation sa mainit na issue ngayon ng korupsyon, particular sa flood control projects. And of course, isa naman lagi sa mga posibleng trabaho ng Senado, tungkol sa mga impeachment process. So we're still, as in under the old leadership, iniintay pa rin natin yung magiging desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration dun sa impeachment complaint. But if and when that happens, sakalang kikilos ang Senado. So ako, I'm very hopeful na under the new leadership, the Senate President Tito Soto, we can consolidate yung mga mabuti ng mga nakaraan and gain even more in the near future. Opo, ma'am, speaking of shake-up na nangyari kahapon po, no, si Senator Ping na ang uupo as the chairman ng Blue Ribbon. What do you Yes. think will be the difference on how he handles the investigation? Well, I won't say different, pero very distinct kasi kay Senator Ping na SP pro tempore din namin ngayon. Of course, yung solid track record niya, hindi lang bilang Chief PNP, kundi bilang investigator talaga, no? At saka solver ng mga issues. So, very hopeful ako na moving forward, ang Blue Ribbon Committee will even more, no, unearth kung ano yung mga katotohanan dapat singilin sa mga dapat magsabi pa ng buong katotohanan, magpakita ng ebidensya, for example, in the case of the Diskaya couple or in the case of any other issue na maaring ma-take up ng Blue Ribbon, and to come out with even more solid recommendations moving forward. In the spirit, halimbawa, nung joint resolution namin ng dating minority with the minority in the House, plus dito sa Senate, kahit noon sina Senator Kiko at Senator Bam, on an open BICAM, no, para sa transparent and accountable budget process. Magpapatuloy din yon with
Finance Committee Chair, Senator Sherwin. Ma'am, on the guest list po, paano po nangyayari yung invitation nito? I'm asking because nagulat kami that Congressman Toby was there yesterday. Considering na lagi sinasabi nga yung parliamentary courtesy, he was there to make not just a statement, but sunod-sunod na parang expose. So, was he invited or did he Yes. volunteer himself? I don't know if he volunteered himself, pero ang understanding ko, and lagi naman, ang pumupunta at nakakasalita lamang sa mga hearings, kahit ng Senate Blue Ribbon Committee hearings, ay upon invitation of the chair and the committee. Ang ibinigay na parliamentary courtesy kay Rep. Chanco ay hindi na siya kailangang manumpa bilang counterpart dun sa isang house. But yes, the Blue Ribbon may invite anyone practically para magsalita bilang resource person. Senator Risa, so last time na we had an interview with you, kami nga nagugulat, sabi namin, naku, ang daming hawak na committee ni Senator Risa, humigit kumulang sa isa. So ngayon, meron na po bang madadagdag doon sa isa na yon? Well, this afternoon, no, pagkatapos ng panunumpa ng bagong leadership kahapon, ay magsisimula naman yung either pag-retain or pagpapalit ng mga chairpersonships ng mga komite. Ayan. Kagabi, inanunsyo na nga ni SP Tito yung pagiging chair ng Blue Ribbon ni Senator Ping. So magpapatuloy mamaya yung pag-elect ng mga bagong chairperson. So hopefully, magkakaroon ako ng dagdag na komite. And I will continue working through that committee as with the Senate Committee on Women right now. Oo, kahit tayo lang naman tatlo ngayon eh. Totoo po ba na Department of yung Committee on Health? I hope so. Tingnan po natin mamaya. Kumbaga, it ain't over till the fat lady sings. Diba? So, hintayin po natin yung election mamayang hapon po sa session. Okay, Senator Risa, anong update kay Joseph C? Oh yes. Well, as far as I know, inutos ng Regional Trial Court sa Taguig na siya ay palayain dahil ayon sa kanila siya ay Filipino citizen. Sa pagkaalam ko rin po, inaapila ito sa Court of Appeals ng Bureau of Immigration. So in the meantime, ang sa pagkaalam ko ay iniimbestiga pa ng mga authorities kung mayroon ba or wala namang koneksyon sa espionage angle. Pero dito naman sa Senado, nananatiling of concern yung sa tingin naming matibay na ebidensya na iprinisenta noon na yung fingerprints niya bilang Joseph C. sa kanyang passport at yung fingerprints nung kanyang under his Chinese name sa kanyang alien certificate of registration ay one and the same, na yun na nga yung mabigat na pagdududa na hindi siya totoong Filipino citizen. Plus, yung kanyang mga business practices sa kanyang mga mining companies, sa Palawan, sa Surigao del Norte, na nakatawag pansin na ng ating iba't ibang local and national government agencies. So mga importanteng issue pa rin ito kaugnay nung integridad ng ating Filipino nationality at yung mga official documents na nagpapatunay dito. Ma'am, ano po mangyayari dun sa mga companies ni Joseph C? Well, as of now, sa pagkaalam ko, patuloy silang nag-ooperate, bagamat each of them ay under question na, no? Dati ng DENR, kaya nga yung isa ay kinanselan ng Environmental Compliance Certificate dun sa isang project niya. Yung isa ay kinekestyon na rin ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR din at ng National Bureau of Investigation dahil sa mga unsafe mining practices niya. Yung isang kumpanya pa nga niya ay dun sa isang project nag-ooperate ng walang lisensya or walang permit mula sa local government unit. So, kumbaga, worst, not best practices ang masasabing ginagawa ng kanyang mga mining companies. Again, also, giving more proof dun sa argumento namin noon na dapat ang pagmimina dito sa Pilipinas ay hindi natatapos sa pag-extract ng mineral. Dapat hindi kaagad ine-export tulad ng ginagawa ng kumpanya ni Joseph C. at sinasmelting dun sa kanyang kumpanya sa China na. Ang argumento namin noon hanggang ngayon ay dapat
once mamina dito ang mineral, dito iproseso para mag-value added at may dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. So, i-develop yung local industries natin kasama na ang mining industry na, by the way, hindi covered ng constitutional provision ng 60-40 na maximum 40% foreign ownership. It is still one of the industries reserved sa 100% Filipino Oh. control under government. Kaya ganyang kaimportante yung issue ng nationality ni Joseph C. Mhm. Senator Risa, yung pong issue ng magpapatuloy na ba ngayon dahil ang minority kahapon ay majority na ngayon, meron na bang malaking chance na mailalabas sa archive yung impeachment case Oh. laban kay VP Sara, or are we in a state of suspended animation hanggat walang sinasabi ang Supreme Court? Exactly. Hanggat hindi mag-rule one way or the other ang Korte Suprema sa motion for reconsideration, andito kami sa Senate, status quo ante. But if and when i-reverse ng Korte Suprema ang sarili niya, if bigyang daan nila ang motion for reconsideration, pwede naming pagdebatihan ulit sa Senate at pwedeng sumubok na makakuha ng majority vote para ilabas sa archives yung impeachment complaint at ituloy ang proseso. But unless and until gawin yun ng Korte Suprema, dito muna kami, hold our horses kami. Opo. On the issue of Marites side, Okay. how is your relationship gonna be ngayong nasa majority na po kayo pare-pareho ni na Bam at Kiko? Was there ever a change when kayo lang yung naiwan sa minority sa inyong tatlo? Eh syempre, pag nasa magkaibang bloke, kailangan kumbaga may integrity yung proseso ng bawat isa, 'di ba? Sila sa majority, ako sa minority. Ngayon na magkasama kami sa new majority, then it's easier to work together sa mga common issues. And for me in particular, ang walang nagbabago mula noon hanggang ngayon ay patuloy ko pa ring tatrabahuing palakasin ang oposisyon. Okay. So, walang masamang tinapay. Walang masamang tinapay. We are professionals, big girls and boys. Opo, at kaya po naming magtrabaho for the greater good, no? As we see it.